narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay kakaiba ang araw na ito. Ito ay dahil mag-isa lamang si Kalingap Edu at mukhang kinakabahan na naman siya. Ano na naman kaya ang pakulo ni Kalingap Edu nung araw na yon? Inaya nga niya si Viancy para sa isang date noong araw na iyon. Kaya naman pagdating niya ay bihis na si Viancy, suot ang napakagandang damit na bagay naman sa kanya kahit simple lamang ito. Tuwang-tuwa nga ang dalawa noong nakita na sila dahil hindi na naman mabura ang kanilang mga ngiti sa mukha. Nagulat nga si Kalingap Edu dahil napakarami na namang hinanda ni Viancy para sa pagdating ni Kalingap Edu. Talagang hindi niya ito pinapabayaan kapag nandun siya sa kanilang bahay. Nagluto si Viancy ng mga siomay at napakaraming banana Q. Ganon na rin at sinamahan niya na ng soft drinks at mga sausawan. Gandang tanghali po. Pwede pong makita yung baby nyo. Grabe. Ngayon ko lang nakita yung si baby. Ano po yung lalaki? Lalaki. Grabe. Lalaki na naman. Puro lalaki na kayo dito ah. Ang cute naman ng baby nyo. Di naman po siya naiinitan dito. Parang... Benzen po. Ay, si Vincent. Benzen. Ay, si... Ano? Benzen. Benzen. Ang cute. Kargahin mo muna. Titingnan natin kung marunong ka naman. Ay, grabe. Grabe, sanay-sanay ka na. Siyempre po, madami na po kapatid. Nagpa-practice ka na. Joke lang. Eh, Vincent. Cute na Vincent, no? Anong feeling ng... ano ka na? Anong feeling ng may bago ka na ng mga alagaan? Kakapanganak lamang pala ng mama ni Viancy noong linggo na yon. Kaya naman nakita nila ang baby boy na napaka-cute. At ang pangalan nga noon ay Benzen. Talagang dito nga makikita na talagang inaasahan si Viancy ng kanyang mama sa kanyang kapatid. Talaga namang napakamaalaga ni Viancy, kitang-kita naman sa kanya kung paano niya alagaan ng kanyang kapatid. Kaya naman talagang ipinagmamalaki siya ng kanyang mama sa lahat. Humanga naman si Kalingap Edu kay Viancy dahil dito. Labas, may pupuntahan. Minsan hinahatid ta. At okay lang po ba yun? Oo naman. Para tsaka mas maganda yung may kasama siya. Hindi siya nag-iisa kasi hirap na rin ngayon ang panahon. Lalo na kilala na siya. Salamat po. Salamat po ngayon sa tiwala. Salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Basta ingatan mo lang. Grabe. So, pasado na po ako na eh. Narinig mo yun? Pasado na ako kay mama mo. Ano pa ang kulang natin dito? Ikaw na lang. Sumang-ayon ka. Joke lang. Hindi naman natin nirarush yun. Pagkatapos mag-usap ng mama ni Viancy at ni Kalingap Edu ay pinayagan na nga silang umalis, kaya naman napagpasyahan nila na ang niluto ni Viancy na merienda ay baunin na lamang nila para makain nilang lahat. Kaya naman pagkatapos nun ay agad-agad na silang lumabas at sumakay sa kotse ni Kalingap Edu para naman pumunta sa kanilang pupuntahan sa kanilang date. At noong makarating nga sila doon ay tumambad sa kanila ang isang napakagandang ilog na malinis at fresh ang hangin sa lugar na iyon. Ngunit parang hindi masaya si Viancy sa kanilang pagpunta doon. Bakit kaya? Para kasing may naalala siyang hindi magandang alaala noong nakita niya ang ilog. Foto sa vlog niya. Sa vlog ko, di ko alam, no? Sarap dito ah. Napanood ko na po dito dati dun sa vlog ni Kuya Rab sa inyo. Vlog ni Rab sa akin? Tapos, Ano si yun? ano po ang kasama? Di ko alam ah. Iba po kasama niya. Kasama ko, wala akong naaalala, no? Wait!
First time, parang napipilitan pa. Nagsiselos ka ba o ano? Hindi ko alam eh. Patuon po kasi doon. Ba malay ko sa'yo? Malay ko sa'yo kung ano. Malay ko sa naiisip mo. Ano ba yun? Ano ba yung pinanood mo? Sinasabi mo na nakita mo ako dito. Dito naman. Limit na ako eh. Posible po hindi niyo po yung maalala. Wala na eh. Na-erase na lahat ng memory ko last year eh. Kaya naman pala iba ang mood ni Ate Viancy. Parang nagsiselos pala siya dahil pumunta nga si Kalingap Edo dito sa ilog na to noong last year. Ngunit iba pala ang kanyang kasama. Siguro ang kasama niya ay ang kanyang dating love team, kaya naman hindi maiiwasan ni Viancy na makaramdam ng selos. Ngunit kahit gaano niya to itago ay napapansin pa rin nito ni Kalingap Edo. Sinasabi nga ni Kalingap Edo na nakalimutan niya na ang lahat na ngayon last year, ngunit hindi naniniwala si Viancy sa kanyang mga sinasabi. Kaya naman, todo suyo ngayon si Kalingap Edo para lamang hindi na magalit sa kanya si Viancy. Halatang halata nga ang pagsiselos ni Viancy dahil ayaw niya talagang harapin si Kalingap Edo. Ngunit pinipilit siya ni Kalingap Edo na humarap at makipag-usap para man lang makapag-explain siya. Huwag mo nang tandaan yun. Kapalitan ka ng memory natin. Mas maganda. Mas masaya. Ganito ba ang gusto mo? Wala rin pansin hanggang sa date? Huwag ka nakakalikod dyan. Gusto naman po pala yung pagpunta niyo po dito na nakaraan. Alam mo, huwag mong isipin yung mga bagay na tapos na. Tinatanong ko man lang po. Isipin mo yung ngayon natin dito. Kumusta tayo ngayon? Yan. Masaya ka o ngayon hindi? Masaya ako. Alam mo yun? Kung sino-sino pang inaisip mong tapahinga. Ikaw ang pahinga ko eh. Talagang bumabanat siya kay Viancy at pinipilit niyang pasayahin ang dalaga para naman makalimutan na nito ang sama ng loob dahil nga sa last year na nangyari. Nabanggit din ni Kalingap Edo na kung naaalala daw ba ni Viancy yung sinabi niya nung nakaraan ng 4th month sa rin nila na sinabi niya kay Viancy na gusto niya ang dalaga. Sinabi naman ni Viancy na hindi daw siya naniniwala kay Kalingap Edo dahil para lang daw yun sa content at video. Kaya naman hindi niya ito pinapaniwalaan. Kaya naman nagdesisyon si Kalingap Edo na Malaman mo, seryoso ako. Hindi ka naniniwala. So, tumalo na ako. Viancy, para sa ito. Wala na po ako. Huwag na po kayo mag-ano. Baka mag-isda. Wala ka na magagawa. Hindi na ako eh. hindi nga ina-expect ni Viancy na tatalon talaga si Kalingap Edo doon sa ilog. Kaya naman kinabahan talaga si Viancy para kay Kalingap Edo dahil baka madisgrasya ito. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edo ay lahat ay gagawin niya daw para kay Viancy para lamang maniwala ito na totoo ang kanyang mga nararamdaman at hindi daw iyon para lang sa content lang. Talaga namang kinilig ang mga manonood sa sinabi ni Kalingap Edo. Talaga namang pinapatunayan niya kay Viancy kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Kaya naman hindi lang tumalon si Kalingap Edo ng isang beses, kundi paulit-ulit, hindi lang isa, dalawa, kundi 3. Kaya naman pagkatapos nito ay pagod na pagod at hingal-hingal siya.
Nakakatuwa din dahil nabayan na din ng ibang Kalingap boys si Kalingap Edu, kaya naman nag-enjoy talaga sila sa kanilang paliligo sa ilog na yon, habang si Viancy ay kinakabahan para sa kanilang safety. Alalay Neds, wala. Puro live lang. Puro live lang. Wala mababa. No. Naniniwala ka na? Dito ka tumingin. Ano? Hindi ka naman naniniwala eh. Ha? Siyempre. Pinaalam ko lang sa'yo kung gaano kahit ano gagawin ko, ano? Sa huli ay hindi na nga natiis ni Viancy na maniwala sa mga sinasabi ni Kalingap Edu dahil napatunayan naman ito ang sarili niya. Kaya naman hindi may iwasan na parang nagbago ang pakikitungo ni Viancy kay Kalingap Edu. May pa-holding hands pa nga sila nung huli. Hindi kumala si Viancy sa pagkakahawak ni Kalingap Edu ng kanyang kamay habang ito ay nag-e-explain. Kaya naman kinilig talaga ang mga viewers sa ginawa nila. Pagkatapos ang nakakapagod na araw ay napagpasyahan na rin nilang umuwi. Nairis na yung ibang memories. Napalitan ng maganda, ng bago, at mas tunay. Yung prinsesa ko. Ayun, bye-bye. Joke lang. Parang nag-level up na talaga ang kanilang relationship sa isa't isa. Kung dati ay parang hindi sila nagpapansinan dahil sa hiya, ngayon ay parang malapit na sila na magkaaminan. Umamin na nga si Kalingap Edu noong nakaraan, ngunit si Viancy din kaya ay aamin na rin ang kanyang nararamdaman? Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot